Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Rod Navarro Jr. po na anak ng veteran actor. Siguro po, alam niyo naman na po kung bakit po ako nagsasalita dito sa inyong harap. Ako po ay nag-umpisa bilang introducing na artista noong 1996. Pero 1997 po ako po ay tumigil na. Mula 1997 po hanggang year 2022, ako po ay nagtrabaho sa hotel. Nag-umpisa muna bilang bellboy hanggang sa kabaitan ng Panginoong Diyos na ako po ay naging senior duty manager, head concierge at concierge manager. Pagdating po ng 2023, ako po ay umalis na sa hotel at ako po ay nagbalik sa pag-aartista. Nagsimula po bilang isang maliit na vlogger at ako po ay lumabas din sa mga maliliit na production ng mga action series sa YouTube. Gusto ko, una po sa lahat, gusto ko pong pasalamatan muli si Direk sa pagkakataong binigay niya sa akin sa break. Maraming salamat po muli dahil yun po ang pagtanaw ko ng utang na loob. Oo, lumapit ako sa inyo. Umuulan sa isang shooting. Totoo yan, totoo po lahat yan. Ako po ay lumapit, humingi ng tulong, nagmakaawa. Gaya ng sinasabi, opo, ginawa ko po yan bilang isang single na ama. Pinakita ko po sa kanya ang sitwasyon namin na pinapali sa bahay at naghihirap ang mga anak ko at ako. Kinuha po nila yung number ko. Lumipas po ang isang buwan. Ako po ay kinontak nila at lumabas sa teleseryeng Sikat na Sikat. Ako po ay nagtrabaho ng maayos during the time na ako ay nandoon. Binigay ko po lahat ng makakayanan ko kahit po ako ay may dinaramdam din na sa aking katawan dahil sa dala ng kahirapan na marami naman po ang nakakaalam. Nagtrabaho po ako ng maayos at ako po ay nagulat nung meron pong isang nagsabi sa akin na ako ay nabanggit sa isang interview ng isang sikat na manager at vlogger na ako ay na-mention at ang aking ama. Hindi ko po kasi alam yun at wala rin naman po akong binigay na paintulot or anything. Although hindi naman po siguro ako malaking tao para expectin pa po yun. Habang ako po ay nagtatrabaho doon, ako po ay nakaranas ng hindi magandang pagtrato. Totoo po na nag-reach out ako that time dun sa sikat na vlogger na yun na manager dahil hindi ko pa nararanasan yun. Pero nung dumating yung punto na dumaabot na ako sa doon bago matapos yung aking karakter sa Batang Quiapo. Ako po ay nakaranas ng hindi magandang pagtrato. Diyan yung namura, nasisigawan, natulak, at parang hindi nare-respeto. Hindi ko naman hinihingi yun dahil anak ako ng kilalang tao. Pero bilang isang maliit na artista o isang taong individual, nakakailangan din po siya, siyempre, ng respeto. Nung wala po ako sa Batang Quiapo, ako ay nagpasalamat ng gusto. Natapos ang aking karakter sa show bilang isang kontrabida na kanang kamay. Ako ay nagpasalamat ng gusto at nag-reach out pa doon sa gumawa ng interview. Lumipas ang maraming buwan o isang taon, ako ay muling na-interview ng isang sikat na interviewer na una na rin ako na-interview. Nakita doon kung anong pinagdadaanan naming mag-aama at kahirapan. Na kung saan talagang nakita yung bahay na kami po ay wala nang makain, sira-sira, dinadaga pa. Makalipas po ang 2 linggo yata, hindi ako makasiguro, nakareceive po ako ng tawag mula sa kampo ni Direk na ako po inimbitahan bilang maka-close door meeting na bawal magsama kahit sino. Ako po ay pumunta naman dun sa sinet na araw at inausap ko ni Direk. Totoo po, dinaamin ko po na inoperan ako ng trabaho at kabuhayan. Kukwento ko po sa inyo ang pagkakasabi sa akin na huwag mong asahan ang pagiging artista mo dahil hindi lahat may talento, gaya ko. Kamaniwalang may talent ka. Ngayon, ibabalik kita dito sa show na to pero hindi na bilang artista, bilang marshal. Bantayan mo yung mga artista. Pero, isang pagkakamali mo lang, mayroon lang akong marinig sa'yo na ikaw mayabang, madaldal, o kahit na isang pagkakamali lang,
ina, huwag na tayo mag-usap, tanggal ka. Nagulat po ako doon. Tapos sabi, kung kaya gusto mo magtinda ka ng barbecue o barbecue sa harap ng bahay. Pero pag hindi mo na palago, huwag na tayo mag-usap kahit kailan. Sinabi ko po na ako ay uuwi na lang at pag-uusapan na lang namin ng mga anak ko. Totoo po yung nangyari niyan. Makalipas po ilang araw, tinawagan po ako ng kanyang producer, laging kasama na babae. Tinatanong po ako kung bakit hindi ko daw po kunin yung perang iniwan. Sa totoo lang po, ang dahilan ko po na sinabi sa kanila ay hindi ko po pwedeng kunin at gamitin ang pera dahil hindi ko po masusunod yung kanyang kondisyon. Dahil kami nga po ay naghihirap, ako po ay may sakit that time, bali ang kamay, tumudugo ang bituka at lumalabas ang dugo sa bibig. Hindi po ako nagpapaawa dahil may medical record po ako ng lahat ng yan. Doon lang po ako kasi naapektuhan dahil sinabihan pa po ako na nagmamalaki pa ako, hirap na kami mag-aama. Napakahirap po ng sitwasyon ko at di ko po talaga tinanggap. Sinabi ko po sa kanila na hindi ko matatanggap dahil magagastos ko lang. O parang pinanindigan ko lang po ang sinabi sa akin na ako po ay huwag nang kausapin dahil hindi ko napalago. Siguro po sa mga nakakanood po, sana maintindihan niyo yung point ko dahil ayokong sirain mismo yung pangalan ko. Nakalipas po ang ilang buwan, ako po ay nagsikap para maibangon yung mga anak ko. Ako po ay nagtatrabaho dahil ako po ay gusto ko po ibangon yung mga anak ko dahil mahirap po sa isang taong nawalan na pakita mo yung mga anak mo nahihirapan. Di ba na po ako magbukod tanga, wag lang po yung mga anak ko. Ngayon po, siyempre po, pasensya na po sa emosyon ko. Mga anak ko lang po kasi ang meron ako. Yun lang po ang buhay ko. Kahit sino pong tanongin nyo, I may not be a good person, but I'm a loving father. Ayoko lang po sa lahat yung naapektuhan yung aking trabaho Dahil nagsisikap ako Bakit po ako nagalit? Dahil hindi na po ako kumibo at nagsalita sa lahat ng mga nangyari. Pero nung napanood ko po yung bagong interview na ako po yung tinutukoy na wala pong pagsisikap sa buhay, na parang walang ungrateful na tinulungan. Hindi po natin madidinay dahil parehas na ang kwento sa una at ang kwento ng pangalawa kahit hindi pinangalanan. Sana yung mga nagbabanta sa akin, binabantaan niyo po ako. Sana po naisip niyo na kung ikamamatay ko po, yung pagsasabi ng totoo at pagbabalik ng mga bagay na hindi magandang ginawa sa akin ay paunawa sa inyo. Nakahanda ako kahit anong minuto kung talagang may mangyayari sa akin. Alam ko pong mahirap paniwalaan yung aking mga sinasabi, lalo na po dun sa part na binibigyan ng pangkabuhayan. Pero bilang patunay po, meron po akong kasabay na isang veteranang actress na ganun din po ang pagkakasabi sa kanya sa ibang trabaho nga lang. Pero ang hindi niya alam is magkakilala kami ng tao niya, tag-usap kami. Kaya nakakalungkot lang po na pati siya na may malaking pangalan, ganun din po yung kanyang naranasan. Yan po, bilang isang single father po, napakahirap ng sitwasyon ko at hindi nyo rin po alam kung ano yung pinagdalasan. Napakahirap ng sitwasyon na mapupunta ka sa ganito. Pati yung gising ko ng alas 4 or 20, natural po na maaga akong gumising dahil may mga anak po akong inaasikaso. Meron din po akong responsibilidad sa kanila, hinahatid ko sa eskwela, pumapasok sila. At iniintindi ko pa, ako rin po ang naglalabat at nagluluto sa bahay namin. Dahil wala naman po akong asawa matagal na, wala rin po akong katulad. So masyado rin po ako nagiging emosyonal, mababaw ang luha pagdating sa mga anak ko dahil yun lang naman ang meron ako Sila lang yung kayamanang meron ako. Kaya nga nagmamalaban ako ng patas, nagsisikap po ako dito. Dahil para sa kanila. Dahil laging ko katwiran, di bali na ako magbukad tanga, wag lang yung mga anak. Nag-aaral po sila. Lahat po sila ay nasa public pero may scholar pa. Sana po intindihin niyo po sana yung sitwasyon kung bakit po ako sumabog ng ganito. Dahil masasakit po yung mga naririnig at nababasa ko. Yung mga dati po naming nakasama, meron po akong isang kaibigan ngayon na rally kong kaibigan. Tatawagin natin siguro pong boss. Boss siya, tinutulungan niya ako, binibigyan niya ako ng trabaho.
Ngayon siya pa po yung naiipit, pati yung grupo namin, na tinitira-tira nyo. Isang tao lang inadresan ko ng sama ng loob ko. Pero bakit ganun? Nakikisawsaw kayo. Pati yung tao tinitira-tira nyo. Pati yung trabaho ko pinaapektuhan nyo. Bakit? Nagnanakaw ba ako ng pagkain ng mga anak ko? Wala akong pakialam sa pagiging artista, sumikat man o hindi. Kasi sa inyo na yan 43 anyos na po ako. Wala po ako ina-expect na ako sumikat pa. Dahil matanda na po ako. Kaya nga po ang pangalan po ng aking channel ay RNJR, ang artistang walang fans. Doon po sa mga nakikisawsaw, na dati nyo naman pinakibangan si boss. Huwag nyo nang tira-tirahin sana yung tao. Tapos ngayon gusto nyo bumalik para pagkakitaan na naman, kaya tinitira nyo ako sa kanya. Tinisiraan nyo ako. Huwag ganun. Kasamaan nyo ang binira ko, hindi kayo. Kaya wala kayong karapatang magpupuputak. Sa lahat po ng nag-judge sa akin na adik ako, kung may makakapagpatunay ni isa po na ako ay nagdroga, handa po ako magpakulong. Hamon ko po yan dito sa buong Pilipinas o sa ibang bansa pa. Never ko pong natry ang drugs. Pumayat, opo, pumayat. Nagbukang adik dahil sa pagkakasakit. At kumpleto po ako ng medical record. Dapat po bago tayo nagsasalita, iniisip po muna natin ang nararamdaman ng ating kapwa bago tayo musga. Sino ba po ako? Napakaliit na artista. Rod Navarro Jr. lang po para bumangga sa isang tonetoladang bida na kinikilala. Tandaan nyo, namatay ang tatay ko kahit junior ako. Wala akong minana. Pero, tandaan nyo to, prinsipyo lang ang minana ko sa tatay ko. Hindi nyo kayang nakawin to. Kaya sa mga nanonood po nito, sa mga tumitingin po ng istorya, ito po ang katotohanan dahil alam kong maliit na tao lang ako, maliit na artista lang ako. Kapag ako nagsinungaling, sa laki ng binangga ko, kulong ang aabutin ko at mapapabayaan ko mga anak ko. Hindi po ako maglalakas ng loob, hindi tunay at totoo ang naranasan. Kaya sa lahat po dyan, ng babash, nakikisimpatya at yung mga nagdedetrap pa sa akin, katotohanan, kayabangan, o kasinungaling yung sinasabi ko, kayo na pong bahalang humusga.